Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2721. Itinaas din ng fourth prince ang kanyang tasa ng alak. Naramdaman ng ika-10 prinsipe ang pagtibok ng kanyang puso ng ilang beses. Hanggat iniinom ng ika-4 na prinsipe ang kopo ng alak na ito, kahit na ang mga Diyos ay hindi makakaligtas sa kanya, at ang ika-10 prinsipe ay aalisin ng isang malaking kaaway, na maaaring ituring na naglalabas ng kanyang galit. Inaasahan ng ika-10 prinsipe ang ika-4 na prinsipe na umiinom ng tasa ng alak na ito. Natural, ilang beses pa niyang sinulyapan ang fourth prince. Gayunpaman, nang itinaas ng ika-4 na prinsipe ang tasa sa kanyang mga labi, bigla siyang tumigil. Pagkatapos, tumingin siya sa ika-10 prinsipe at sinabing, "Ika-10 kapatid, mukhang inaabangan mo akong uminom nitong tasa ng alak." "Oo, nako, hindi naman sa ganon." Ang ika-10 prinsipe ay subconsciously gustong sabihin oo. Gayunpaman, agad siyang nag-react at binago ang kanyang mga salita. "Totoo ba ito o hindi?" Patuloy na tanong ng ika-4 na prinsipe. Hindi. Sinabi ng ika-10 prinsipe, "Ika-4 na kapatid, gawin mo lang ang lahat ng gusto mo." "Talaga?" Tanong ng ika-4 na prinsipe, "Kung gayon, hindi muna ako iinom." Habang sinasabi niya iyon, inilagay ng pang-4 na prinsipe ang tasa sa kanyang kamay sa mesang nasa harapan niya. Ang ika-10 prinsipe ay balisa. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na magpakita ng anumang ekspresyon sa kanyang mukha. Natatakot siyang makita siya ng ika-4 na prinsipe. Kung ayaw uminom ng ika-4 na prinsipe, hindi siya mapipilit ng ika-10 prinsipe na uminom. Maghihintay na lang siya ng isa pang pagkakataon. "Ika-10 kuya, ano ang palagay mo sa aking pag-akyat sa trono?" Tumingin ang ika-4 na prinsipe sa ika-10 prinsipe at nagtanong. "Siyempre sinusuportahan kita. Pang-4 na kuya, dapat alam mo ito." Sinabi ng ika-10 prinsipe, "Dati sa pangunahing bulwagan, tumayo ako upang suportahan ka sa unang pagkakataon." Hindi alam ng ika-10 prinsipe kung bakit ito tinanong ng kanyang ika-4 na kapatid. Nang tanungin ito ng kabilang partido, medyo hindi siya mapalagay, lalo na nang hindi uminom ang kabilang partido at biglang nilapag ang tasa ng alak. Dahil dito'y lalong nabagabag ang kanyang puso, at mabilis niyang ipinahayag ang kanyang katapatan. Siyempre, sa totoo lang, ginawa na talaga ito ng ika-10 prinsipe noon pa man. Sa makatuwid, ang sinabi niya ngayon ay hindi itinuturing na isang kasinungalingan. Sa kanyang palagay, hindi siya dapat pagdudahan ng ika-4 na prinsipe. "Tama na, tumanggo ang pang-4 na prinsipe, ikaw nga ang unang prinsipe na tumayong sumuporta sa akin. Kaya naman, hindi ako handang maniwala na ipagkakanulo mo ako." Ang mga salita ng ika-4 na prinsipe ay nagbigay ng takot sa ika-10 prinsipe. Nakonsensya na siya. Ngayong narinig niya ang mga salita ng ika-4 na prinsipe, natural na siyang natakot. Nalaglag ang chopstick sa kamay niya sa lupa. Nang makita ng ika-4 na prinsipe ang medyo matinding reaksyon ng ika-10 prinsipe, may misteryosong ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin sa ika-10 prinsipe. Sa oras na ito, nag-react din ang ika-10 prinsipe. Medyo malaki ang reaksyon niya kanina. Mabilis niya itong tinakpan at sinabing, "Bakit hindi ito sinabi ni fourth brother?" Hindi kailanman naisip ni Chen Di na ipagkanulo si fourth brother. Natakot si Chen Di sa mga salita ng fourth brother. Panipi, sa katunayan, sa sandaling ito, ang ika-10 prinsipe ay talagang kinakabahan. Napagtanto niya na kakaiba ang kinikilos ng ika-4 na prinsipe mula nang bumaba siya sa karwahe, kasama na ang kanyang mga kilos at salita. Parang may alam siya, siguro kaya niya talaga ginawa yun. Kung ganoon ang kaso, ano ang dapat kong gawin? Siguradong hindi na niya ako pakakawalan pagkatapos nito, natatakot na naisip ng ika-10 prinsipe. Ang ika-4 na prinsipe ay hindi isang mapagmahal na tao. Bukod dito, ang ika-10 prinsipe ay nagbabalak na ngayon laban sa kanya upang kitilin ang kanyang buhay. Sa makatuwid, kung talagang alam ng ika-4 na prinsipe kung ano ang binabalak nila ng ika-8 prinsipe, tiyak na hindi niya ito bibitawan. "Ganyan ka ba kaduwag?" Tanong ng ika-4 na prinsipe na may malabong ngiti. "Oo, laging duwag si Chen Di."
Ngumiti ng paumanhin ang ika-10 prinsipe. Bang! Biglang hinampas ng ika-4 na prinsipe ang mesa at mariing sinabi sa ika-10 prinsipe, sa tingin ko ay matapang ka. Naglakas loob ka ba talagang ipagkanulo ako? Gusto mo pa akong lasunin? Sinong nang ahas na magsabi na duwag ka? Panipi. Pang-4 kuya, inosente ako. Lalong natakot ang ika-10 prinsipe. Kinakabahan niyang sinabi sa ika-4 na prinsipe, kailanman ay hindi naisip ni Chendi na ipagkanulo ka, ni hindi kita gustong lasunin. Ika-4 na kapatid, huwag kang makinig sa mga mapanirang salita. Mga salitang mapanirang puri, sana talaga mga mapanirang salita. Hindi ko talaga inaasahan na ang tapat at tapat na 10th brother ay gagawa ng ganoong bagay, sabi ng ika-4 na prinsipe. Inosente ako, inosente si Chendi. Ang ika-10 prinsipe ay patuloy lamang na nagsasabi na siya ay inosente. Sige, biglang lamambat ang ekspresyon ng 4th prince. Muli niyang dinampot ang tasa ng alak sa kanyang harapan at sinabi sa ika-10 prinsipe, hanggat inumin mo ang tasa ng alak na ito, maniniwala ako na wala kang kasalanan. Hindi ako magtatroto sa iyo ng hindi patas sa hinaharap. Ito, ang ika-10 prinsipe, na sumisigaw na siya ay inosente, ay biglang natigilan. Napatingin siya sa tasa ng alak sa kamay ng ika-4 na prinsipe at saglit na hindi alam kung ano ang sasabihin. Anong wala? Ayaw mo? O hindi ka maglakas loob? Tiningnan ng ika-4 na prinsipe ang ika-10 prinsipe at nagtanong. Pang-4 na kuya, makinig ka sa akin. Sabi ng ika-10 prinsipe, I don't want to hear any explanations. Now, I'm asking you, iinuman mo ba itong cup of wine o hindi? Tumingin ang ika-4 na prinsipe sa ika-10 prinsipe at hindi siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Namutla ang mukha ng ika-10 prinsipe. Sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung papayag ba siya o hindi. Gayunpaman, may isang bagay na sigurado siya, at iyon ay alam na ng ika-4 na prinsipe ang tungkol sa plano nila sa ika-8 prinsipe. Kung hindi, hindi niya gagawin ang ganoong bagay at hindi siya pipilitin na inumin ang tasa ng alak na iyon. Gayunpaman, ano ang dapat niyang gawin ngayon? Siguradong hindi niya maiinom ang alak dahil alam niyang may lason ang alak. Bukod dito, ito ang uri na walang antidote. Gayunpaman, kung hindi niya ito ininom, hindi siya pababayaan ng ika-4 na prinsipe. Halatang naghinala na sa kanya ang 4th prince. Hanggat hindi siya umiinom ng alak, sigurado ang ika-4 na prinsipe na pinagtaksilan siya nito at gusto siyang lasunin. Ano, hindi mo naisip ito? Isang tasa lang ng alak, ganun ba kahirap? Tanong ng 4th prince. Pang-4 kuya, hindi ko maiinom itong alak. Ang ika-10 prinsipe ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, may lason sa alak. Gayunpaman, napilitan akong gawin ito. Kasalanan ng 8th prince ang lahat. Gusto kanyang lasunin. Wala itong kinalaman sa akin. Panipi, walang kinalaman sa akin. Kung wala kang ganyang pag-iisip, naisumbong mo siya sa akin kaysa gawin mo ang sinabi niya. Malinaw na hindi pinaniwalaan ng ika-4 na prinsipe ang mga salita ng ika-10 prinsipe. Dahil ginawa mo ang sinabi niya, ibig sabihin gusto mo rin akong patayin. Tama ba ako? Pang-4 kuya, inosente ako. Pakiramdam ng ika-10 prinsipe ay maiiyak na siya. Sa 2 maikling araw na ito, pakiramdam niya ay nahulog siya mula sa langit patungo sa impyerno. Una, si General Yan, na tumalikod sa kanya, ay napatay, at ang kanyang lakas ay lubhang nabawasan. Pagkatapos, namatay ang matandang emperador, at tuluyang nawalan siya ng pagkakataong lumaban para sa trono. Ngayon, sa udyok ng 8th prince, gumawa siya ng hakbang laban sa 4th prince. Bilang resulta, siya ay natuklasan ng ika-4 na prinsipe ng maaga. Nalaman ng ika-10 prinsipe na talagang napakahirap para sa kanya. Kabanata 2722. Kung paano nalaman ng ika-4 na prinsipe ang bagay na ito, ang ika-10 prinsipe ay naguguluhan din. Kagabi, noong tinatalakay niya ang bagay na ito sa 8th prince, walang ibang tao sa paligid. Silang dalawa lang ang nakakaalam ng bagay na ito. At tiyak na hindi niya inilantad ang bagay na ito. Tungkol naman sa ika-8 prinsipe, hindi rin niya ilalantad ang bagay na ito. Kung tutuusin, napakasama ng relasyon niya sa 4th prince. Dati sa main hall, pareho silang nalaglag. Kapag ang ika-4 na prinsipe ay umakyat sa trono,
ang mga araw ng ikawalong prinsipe ay tiyak na hindi magiging maganda. Wala siyang dahilan para ilantad ang bagay na ito. Higit pa rito, dapat niyang gugustuhin na mamatay ang ika-4 na prinsipe kaysa sa ika-10 prinsipe. Pinag-isipan ng ika-10 prinsipe ang kanyang utak ngunit hindi pa rin moari kung ano ang nangyayari. Saan tumagas ang balita? Paano nalaman ng ika-4 na prinsipe ang tungkol sa bagay na ito? Ang ika-10 prinsipe ay malinaw na hindi alam na siya at ang ika-8 prinsipe ay hindi lamang dalawang tao sa bulwagan sa oras na iyon. May isa pang tao na naruroon. Gayunpaman, ang taong iyon ay nasa isang hindi nakikitang estado, kaya't hindi nila siya natuklasan. Higit pa rito, ang nilalaman ng kanilang pag-uusap ay narinig na salita sa salita. Umiiyak pa rin ang kawalan ng katarungan. Ang pang-4 na prinsipe ay mapang-asar na sinabi, hindi ko talaga inaasahan na magkakaroon ka ng lakas ng loob na gawin ang ganoong bagay. Dahil nagawa mo na ito, kung gayon kailangan mong tiisin ang mga kahihinatnan. Habang nagsasalita siya, sinenyasan ng ika-4 na prinsipe ang mga bantay sa likuran niya na pumunta sa harap at hulihin ang ika-10 prinsipe. Para sa ganitong uri ng tao na naglakas loob na magplano laban sa kanya, ang ika-4 na prinsipe ay hindi magiging magalang. Hindi kakaunti ang mga bantay na dinala niya, at lahat sila ay mga elite. Dati, bagamat gustong iwanan ng ika-10 prinsipe ang mga gwardya na ito sa labas ng pangunahing bulwagan, pinilit ng ika-4 na prinsipe na dalhin sila. Natakot ang ika-10 prinsipe na baka maghinala ang ika-4 na prinsipe, kaya hindi na siya nagpumilit. Ngayon, ang mga taong ito na personal niyang pinapasok ay ang mga nagnanais ng kanyang buhay. Nang makitang gustong hulihin siya ng mga bantay sa likod ng ika-4 na prinsipe, natural na natakot ang ika-10 prinsipe sa kanyang talino. Nagmamadali niyang inutusan ang kanyang mga tanod na harangin sila. Sa kabutihang palad, ito ang kanyang teritoryo pagkatapos ng lahat. Bagamat wala siyang suporta ng malaking bilang ng mga general at opisyal ng sibil, mayroon pa rin siyang ilang mga gwardya. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ang mga tao ng ika-10 prinsipe ay hindi pinahahalagahan. Maging ito ay mga opisyal ng sibil, general, prinsipe, o maging ang matandang prinsipe, hindi nila masyadong pinahahalagahan ang ika-10 prinsipe. Sa makatuwid, kahit na ang ika-10 prinsipe ay may sariling mga gwardya, ang bilang at kalidad ng mga gwardya ay hindi mataas. Sa mga tuntunin ng individual na kakayahan sa pakikipaglaban, ang mga bantay ng ika-10 prinsipe ay hindi kasing husay ng mga bantay ng ika-4 na prinsipe. Sa tingin mo mapipigilan ng mga taong ito ang aking mga tao? Ang pang-4 na prinsipe ay tumingin sa ika-10 prinsipe at sinabing, dahil alam ko ng maaga ang tungkol sa iyong bagay at nang ahas pa rin akong pumunta rito, natural akong naghanda. Bagamat ang ika-4 na prinsipe ay nagdala din ng kanyang sariling mga gwardya, kumpara sa mga tao ng ika-10 prinsipe, bagaman mayroon silang kaunting kalamangan sa mga tuntunin ng individual na lakas, sila ay nasa isang dehado sa mga tuntunin ng dami. Bagamat hindi pinahahalagahan ang ika-10 prinsipe, ito ang teritoryo ng kalaban kung tutuusin, kaya may mga bantay pa rin. Gayunpaman, kahit na hindi nagdala ng maraming tao ang ika-4 na prinsipe, hindi naging problema ang pagtiyak sa kaligtasan ng ika-4 na prinsipe. Ang pinakamalaking pag-asa ng ika-4 na prinsipe ay hindi ang mga gwardya na sumunod sa kanya, ngunit ang mga taong dumating mamaya. Katulad ng sinabi niya kanina, dahil alam na niya ang tungkol sa lihim na plano ng 10th Prince at ng 8th Prince at naglakas loob pa rin na pumunta sa handaan, ibig sabihin ay siguradong handa na siya. Kung hindi, bakit siya pupunta dito para hanapin ang kamatayan? Kung paano nalaman ng ika-4 na prinsipe ang lihim na plano sa pagitan ng ika-8 prinsipe at ika-10 prinsipe, kailangan itong ipaliwanag ngayong umaga. Kaninang umaga, nang magising ang ika-4 na prinsipe, nakahanap talaga siya ng isang papel sa tabi ng kanyang kama. Ito ay lubhang nagulat sa kanya. Nangangahulugan ito na may dumating sa kanyang silid sa kalagitnaan ng gabi, at hindi niya ito natuklasan o ang kanyang mga gwardya. Buti na lang at walang intensyon ang kabilang partido na saktan siya. Kung hindi, hindi ba siya namatay nang hindi niya alam kung paano siya namatay? Sa pag-iisip nito, ang ika-4 na prinsipe ay nagpawis ng malamig, lihim na iniisip na siya ay masyadong pabaya. Pagkatapos, ang una niyang naisip ay ang taong pumasok sa kanyang silid sa gabi ay ang pumatay sa matandang emperador.
Ito ay dahil ang taong nakalusot sa kanyang silid ay masyadong makapangyarihan, at ang taong pumatay sa matandang emperor ay hindi rin mahina. Sa gayong taong nagtatago sa dilim, ang ikaapat na prinsipe ay nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Sa kabutihang palad, ang tanging mabuting balita ay ang kabilang partido ay tila walang anumang malisyosong intensyon, kung hindi, siya ay pinatay ng kabilang partido tulad ng matandang emperador. Habang ang ikaapat na prinsipe ay nag-aayos ng higit pang mga gwardya upang protektahan ang kanyang sarili, naisip niya na kung ang kabilang partido ay dumating muli, magkakaroon siya ng pagkakataon na mag-recruit ng kabilang partido. Kung tutuusin, ang gayong eksperto ay gusto ng lahat. Bukod dito, ang kabilang partido ay walang anumang malisyosong intensyon, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong i-recruit ang kabilang partido. Matapos pag-isipan ito, binuksan ng ikaapat na prinsipe ang tala at binasa ang nilalamang nakasulat dito. Matapos basahin, maraming beses na nagbago ang ekspresyon niya. Ang laman ng slip ng papel ay ang laman ng 8th Prince at the 10th Princess plot. Kasama pa dito ang oras kung kailan nagpunta ang ika-8 prinsipe sa kinaroroonan ng ika-10 prinsipe, ang paraan ng paghahanda nilang dalawa para gumawa ng hakbang, at iba pa. Para bang ang taong ito ang nasa eksena noong mga oras na iyon, nanunood ng balak ng ika-8 prinsipe at ang ika-10 prinsipe. Ang ika-4 na prinsipe ay nag-aalinlangan noong una, ngunit pagkatapos naisipin kung gaano kalakas ang kabilang partido na kahit ang kanyang mga bantay ay hindi napansin na siya ay palihim na pumasok sa kanyang silid, nagsimula siyang maniwala sa mga salita ng kabilang partido. Marahil, ang kabilang partido ay nagtatago sa lugar ng ika-10 prinsipe sa oras na iyon, kaya narinig niya ang nilalaman. Dahil ang kabilang partido ang nagkusa na sabihin sa kanya, sa opinyon ng ika-4 na prinsipe, ito ay isa pang tanda ng mabuting kalooban. Nadama ng ika-4 na prinsipe na ang kanyang mga pagkakataon na ma-recruit ang kabilang partido ay tumaas ng husto. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-isip kung paano haharapin ang bagay na ito. Ang ika-4 na prinsipe ay likas na itinatangi ang kanyang buhay. Ang una niyang naisip ay hindi dumalo sa piging na ito. Sa ganitong paraan, totoo man o hindi ang nilalaman ng tala, hindi siya malalagay sa anumang panganib. Gayunpaman, tinanggihan niya ang ideyang ito. Kung hindi siya pupunta, walang paraan upang patunayan na ang ika-8 prinsipe at ang ika-10 prinsipe ay lihim na nagbabalak na patayin siya. Pagkatapos, ang dalawa sa kanila ay maaaring magpatuloy sa pagtatago. Sino ang nakakaalam kung kailan nila siya muling papatayin? Baka sa susunod, wala nang magbabala sa kanya. Kung pupunta siya sa oras na ito, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang maalis ang ika-8 prinsipe at ang ika-10 prinsipe. Habang inaalis ang dalawang nakatagong panganib, maaari din niyang bigyan ng babala ang iba pang mga prinsipe na huwag mag-isip ng anumang hindi kinakailangang pag-iisip at gawin silang kumilos. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng mas kaunting mga hadlang sa kanyang pag-akyat sa trono. At bago pa niya malaman ang nilalaman ng 8th Prince at 10th Princess plot, masisiguro pa niya ang kanyang kaligtasan at masigurado na maisakatuparan ang kanyang plano. Gayunpaman, hindi alam ng ika-4 na prinsipe na ang taong may kaparehong ideya sa kanya, na pinangalanang yan, ay pinatay na niya. Kabanata 2723. May tiwala siya na walang mangyayari sa kanya. Kasabay nito, nais din ng ika-4 na prinsipe na i-verify ang pagiging tunay ng nilalaman ng tala. Kung totoo ang nakasulat sa note, tiyak na napatunayan nito na may magandang impresyon sa kanya ang utak sa likod ng mga eksena. Maaari niyang i-recruit ang utak at samantalahin ang pagkakataong ito para maalis ang ika-10 prinsipe at ang ika-8 prinsipe, na hindi makapagsalita ang iba. Sa makatuwid, sa wakas ay nagpasya ang ika-4 na prinsipe na pumunta sa tirahan ng ika-10 prinsipe. Gayunpaman, dinagdagan niya ang mga bantay sa paligid niya. Kasabay nito, inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na magdala ng mga tropang susuporta sa kanya pagkaalis niya. Gusto niyang puksain ang 8th Prince at ang 10th Princess forces sa isang iglap. Sa makatuwid, ang kasalukuyang sitwasyon ay nilikha. Ang ika-4 na prinsipe ay nakaupo doon ng mahinahon. Alam niyang dapat dumating ang kanyang mga tauhan sa labas ng tahanan ng ika-10 prinsipe. Kung tutuusin, limitado ang bilang ng mga gwardya sa tirahan ng ika-10 prinsipe. Hindi ito mangangailangan ng labis na pagsisikap upang maalis ang mga ito.
Ang plano ng ika-4 na prinsipe ay alisin muna ang ika-10 prinsipe, pagkatapos ay ang ika-8 prinsipe. Oo nga, hindi nagtagal pagkatapos magsimula ang laban sa bulwagan, ang tunog ng labanan ay nanggaling sa labas. Bakas sa mukha ng 4th prince ang ngiti. Ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Naluwag ang puso ng ika-4 na prinsipe. Gayunpaman, lubos na nagbago ang ekspresyon ng ika-10 prinsipe. Ito ay dahil narinig din niya ang tunog ng away sa labas. Malinaw, ang mga taong dumating ay dapat na mga tauhan ng ika-4 na prinsipe. Malinaw na alam na ng ika-4 na prinsipe ang tungkol sa sabwatan sa pagitan niya at ng ika-8 prinsipe. Dahil naglakas loob siyang pumunta rito, ibig sabihin ay pinaghandaan na niya. Tunog ng away sa labas ang kanyang paghahanda. Ang ika-10 prinsipe ay napakalinaw tungkol sa pagkakaiba ng lakas sa pagitan niya at ng ika-4 na prinsipe. Kung talagang nag-away sila, siguradong hindi siya ang kalaban ng 4th prince. Hindi banggitin ang kanyang sarili, kahit na ang puwersa ng sinuman sa mga prinsipe sa lungsod ay hindi magiging kalaban ng ika-4 na prinsipe. Kung hindi, hindi sila matatakot sa ika-4 na prinsipe at pipiliin na patayin siya. Sa makatuwid, ngayong nakita niya ang ika-4 na prinsipe na kumikilos laban sa kanya, ang ika-10 prinsipe ay nataranta. Nagsisi siya na pumayag siya sa proposal ng 8th prince ng pabigla-bigla. Dapat ay pinag-isipan pa niya ito. Gayunpaman, huli na para magsisi ngayon. Hindi maniniwala ang ika-4 na prinsipe sa kanyang paliwanag at hindi na siya bibigyan ng isa pang pagkakataon. Ngayon, ang ika-10 prinsipe ay maaari lamang umasa na ang ika-8 prinsipe ay makakakuha ng balita at magdadala ng mga tao upang iligtas siya. Gayunpaman, alam din ng ika-10 prinsipe na napakahirap pa rin ng usaping ito. Bagamat pagtutuunan ng pansin ng 8th prince ang mga usapin dito, baka hindi niya kaagad malaman ang nangyari dito. At saka, kahit alam niya, baka hindi siya papayag na kumilos. Kung wala kang gagawin, kailangan mong samahan ako at papatayin ni 4th bro, naisip ng ika-10 prinsipe sa sarili. Malinaw na alam na ng ika-4 na prinsipe ang tungkol sa sabwatan sa pagitan niya at ng ika-8 prinsipe. Matapos siyang maalis, tiyak na gagawa ng hakbang ang ika-4 na prinsipe sa ika-8 prinsipe. Umaasa siyang mauunawaan ng ika-8 prinsipe ang sitwasyon. Sa katunayan, sa oras na ito, ang ika-8 prinsipe ay talagang nagpapakilos sa kanyang mga tropa upang pumunta sa tirahan ng ika-10 prinsipe. Siyempre, hindi niya sasalakayin ang ika-10 prinsipe, kundi ang ika-4 na prinsipe. Nang ang ika-4 na prinsipe ay papunta sa tirahan ng ika-10 prinsipe, talagang binibigyang pansin ng ika-8 prinsipe ang sitwasyon doon. Sa oras na ito, nakatanggap din siya ng isang tala mula sa hindi kilalang tao. Malinaw na nakasulat sa tala na alam na ng ika-4 na prinsipe ang tungkol sa sabwatan sa pagitan niya at ng ika-10 prinsipe. Ang ika-4 na prinsipe ay nagpaplano na magdala ng mga tao upang sirain ang ika-10 prinsipe. Matapos sirain ang ika-10 prinsipe, ang susunod na target ng 8th prince ay natural na siya, ang 8th prince. Nang makita ng 8th prince at 4th prince ang note, pareho silang nagulat at nagalit. Ito ay dahil maraming mga bantay sa paligid niya. Isa pa, araw pa noon. Ngayong may nakalusot sa kanya nang hindi niya napapansin, ang sitwasyong ito ay labis siyang natakot. Kung gusto siyang patayin ng kabilang partido, hindi man lang siya magkakaroon ng pagkakataong mag-react, lalo pang lumaban. Gayunpaman, dahil hindi siya pinatay ng kabilang partido, nangangahulugan ito na ang kabilang partido ay walang gaanong puot sa kanya. At saka, sadyang ipinadala ng kabilang partido ang tala na ito, hindi ito dapat naghahanap ng gulo. Malinaw, ang kredibilidad ng tala na ito ay napakataas pa rin. Siyempre, hindi agad naniwala ang 8th prince sa kabilang partido. Lihim siyang nag-imbestiga at talagang nalaman na abnormal ang pagpapakilos ng mga tropa ng ika-4 na prinsipe. Sa ganitong paraan, mas naniwala ang ika-8 prinsipe sa nilalaman ng tala. Pagkatapos nito, agad na pinakilos ng ika-8 prinsipe ang lahat ng puwersang kanyang makakaya. Sa kritikal na yugtong ito, hindi siya nang ahas na pigilan ang anumang bagay. Ang lakas niya ay hindi kasing ganda ng 4th prince. Kung hindi niya pakilyusan ang lahat ng kanyang puwersa, kung gayon ang naghihintay sa kanya ay kamatayan lamang. Matapos pakilyusan ng ika-8 prinsipe ang lahat ng kanyang tropa, nakatanggap ang tirahan ng
Ika-10 prinsipe ng pinakabagong balita. Tinutuligsangan ng mga tauhan ng ika-4 na prinsipe ang tirahan ng ika-10 prinsipe, tulad ng nakasulat sa tala. Sa oras na ito, lubos na naniwala ang ika-8 prinsipe sa nilalaman ng tala. Hindi siya nang ahas na mag-antala at mabilis na inakay ang kanyang mga tauhan sa tirahan ng ika-10 prinsipe upang salakayin ang ika-4 na prinsipe. Ito ay hindi lamang para sa ika-10 prinsipe, kundi para din sa kanyang sarili. Hanggat ang ika-4 na prinsipe ay naalis, kung gayon siya ay magiging ligtas. Bukod dito, magkakaroon siya ng pagkakataon na muling ipaglaban ang trono. Nang pangunahan ng ika-8 prinsipe ang kanyang mga tauhan sa tirahan ng ika-10 prinsipe, nagkaroon ng masiglang labanan. Gayunpaman, ang ika-4 na prinsipe ay halatang handa, kaya ang kanyang mga tauhan ay may ganap na kalamangan sa oras na ito. Hanggat may kaunting oras pa, ganap na matatalo ang mga tauhan ng ika-10 prinsipe. Nagpasalamat ang ika-8 prinsipe sa mensahero sa kanyang puso. Buti na lang at dumating siya sa oras. Kung hindi, siya at ang ika-10 prinsipe ay isa-isang matatalo ng ika-4 na prinsipe. Ang ika-8 prinsipe ay hindi nang ahas na mag-antala at mabilis na hinayaan ang kanyang mga tauhan na sumulong upang suportahan ang mga tauhan ng ika-4 na prinsipe. Ano? Dumating ang mga tauhan ng 8th Prince. Paano sila nakarating ng ganoon kabilis? Labis na nagulat ang ika-4 na prinsipe na nasa bulwagan nang marinig niya ang balita sa labas. Sa pagkakataong ito, upang hindi mapuko ang pagbabantay ng ika-8 prinsipe at ang ika-10 prinsipe, magkahiwalay na kumilos ang ika-4 na prinsipe at ang kanyang mga tauhan. Ito ay upang hindi bigyan ng oras ang ika-10 prinsipe at ang ika-8 prinsipe na maghanda. Matapos tanggalin ng panig ng ika-4 na prinsipe ang ika-10 prinsipe, kahit na alam ng ika-8 prinsipe ang tungkol sa balita, wala na siyang panahon para ihanda at pakilyusan ang kanyang mga tropa. Sa oras na iyon, maaaring samantalahin ng ika-4 na prinsipe ang sitwasyon upang maalis ang ika-8 prinsipe. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay malinaw na hindi ganoon. Masyadong mabilis dumating ang mga tao ng ika-8 prinsipe, mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Hindi alam ng ika-4 na prinsipe kung ano ang nangyayari, ngunit sigurado siya sa isang bagay, at iyon ay ang hindi inaasahang pagdating ng ika-8 prinsipe ay sumire sa orihinal niyang plano. At saka, nasa panganib na siya. Sa sandaling sumugod ang mga tao ng ika-8 prinsipe, maaaring hindi siya makatakas ng hindi nasaktan. Kabanata 2724. Bilasan mo, bumalik ka at humingi ng tulong. Hayaan mong mas maraming tao ang pumunta dito para tumulong. Bilang karagdagan, hayaan ang mga tao sa labas na harangin ang mga tauhan ng ika-8 kapatid. Huwag silang papasukin. Nataranta ang ika-4 na prinsipe at sinabi sa mga sundalong nasa tabi niya. Sa oras na ito, pinagsisihan niya ang personal niyang pagpunta sa handaan. Kung alam niyang mali ang plano at malalagay sa panganib ang sarili niya, hindi na sana siya dumating. Sa oras na iyon, naisip niya na ang kanyang plano ay walang kaparehas. Gusto niyang makita ng sariling mga mata ang eksena ng ika-10 kapatid na lalaki at ang ika-8 kapatid na lalaki. Pero hindi niya inaasahan na magkakamali ang plano. Alam ng ika-8 prinsipe ang tungkol sa kanyang plano ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya at dumating dito ng mas mabilis. Alam ng pang-4 na prinsipe na simula nang dumating ang ika-8 prinsipe, hindi na siya magdadala ng napakakaunting tao. Ngayong alam na ng magkabilang panig ang iniisip ng isa't isa, gusto nilang gawin ang kanilang makakaya upang sirain ang isa't isa. Sa kasong ito, paano? Magpipigil ang ika-8 prinsipe. Dahil dito, ang pag-asa sa mga tao sa labas ay hindi maaaring manalo laban sa ika-8 prinsipe. Sa kasong ito, maaari lamang siyang humingi ng tulong mula sa labas. Mabilis na pinalayo ng mga personal na gwardya ng ika-4 na prinsipe ang mga tropa. Ngayong ang mga tao ng ika-8 prinsipe ay nakikipaglaban pa rin sa mga tao ng ika-4 na prinsipe, malayo pa sila sa paligid ng lugar na ito. Sa makatuwid, ang pagnanais na magmadali at humingi ng tulong ay hindi napakahirap na bagay. Sa kabilang banda, ang ika-10 prinsipe, na orihinal na takot, ay biglang naging masaya matapos malaman na ang ika-8 prinsipe ay nagdala ng mga tao dito.
Noong una, naisip niya na ang ikawalong prinsipe ay hindi malalaman ang tungkol sa sitwasyon dito ng napakabilis at hindi siya magdadala ng mga tao dito ng napakabilis. Ngunit ngayon, dumating ang ikawalong prinsipe at nagdala ng maraming tao. Ito ay higit pa sa inaasahan ng ikasampung prinsipe. Ngunit, sapat na yun para mapasaya ang ikasampung prinsipe. Great, nandito na ang ikawalong kapatid. Naligtas ako. Sa pagtingin sa mga taong nag-aaway pa rin sa kanyang harapan, masayang nag-isip ang ikasampung prinsipe. Sa oras na ito, hindi niya iniisip ang tungkol sa pakikipaglaban para sa trono. Naisip na lang niya na mabuti kung makakatakas siya ng ligtas. Hanggat mabubuhay siya, hindi mahalaga kung siya ang emperador o hindi. At ang pagdating ng ikawalong prinsipe ay walang alinlangan na nagdala sa kanya ng maraming pag-asa. Sa wakas ay nakita niya ang pag-asa na mabuhay. Ang ikawalong prinsipe, na nasa labas ng palasyo, ay nasa mataas na espiritu. Alam niyang nasa loob ang pang-apat na prinsipe. Hanggat nahuli o napatay niya siya, agad na magbabago ang kanyang katayuan. Bagamat iba ito sa unang plano at tiyak na batikos siya ng mga opisyal ng sibil at militar, ngunit ngayon, wala na siyang pakialam. Kung hindi niya papatayin ang ikaapat na prinsipe, siya ang mamamatay. Sa oras na ito, hindi na kailangang mag-isip ng labis. Bukod dito, mula pa noong unang panahon, ang nanalo ay hari at ang natalo ay isang tulisan. Hanggat nanalo siya sa huli, siya ang mananalo. Kung paano isusulat ang mga aklat ng kasaysayan ay nasa kanya. Siyempre, ang saligan ng lahat ng ito ay ang unang patayin ng ikaapat na prinsipe at lutisin ang kasalukuyang pinakamalaking banta. Bilasan mo ang pag-atake. Huwag mong hayaang makatakas ang pang-apat na prinsipe. Inutusan ng ikawalong prinsipe ang mga kawal sa tabi niya. Pagkatapos ng lahat, ito ang kabisera ng lungsod. Dito, ang ikaapat na prinsipe ang may pinakamaraming kapangyarihan. Sa sandaling tumagal ang labanan, ang mga tao ng ikaapat na prinsipe ay tiyak na darating upang suportahan. Kaya, ang ikawalong prinsipe ay maaari lamang gumawa ng isang mabilis na labanan at mapatay ang ikawalong prinsipe bago dumating ang mga tao ng ikaapat na prinsipe. Sa oras na iyon, kahit na dumating ang mga pampalakas, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga ito. Ang opens iba ng panig ng ikawalong prinsipe ay biglang naging mabangis. Ang mga tao ng ikaapat na prinsipe ay biglang nakaramdam ng matinding panggigipit. Gayunpaman, ang kanilang lakas ay hindi mahina. Upang harapin ang ikawalong prinsipe at ang ikasampung prinsipe sa lalong madaling panahon, inayos ng ikaapat na prinsipe ang mga taong ito bilang suporta. Ang mga taong ito ay ang mga piling puwersa ng hukbo. Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay natural na hindi mahina. Bagaman sa pangkalahatan, mas mababa sila sa mga tao ng ikawalong prinsipe. Ngunit kung gusto nilang lumaban sa loob ng isang panahon, maaari pa rin silang lumaban ng ilang sandali. Hanggat nananatili sila sa loob ng isang panahon, naniniwala sila na magkakaroon ng mga reinforcements na magliligtas sa kanila. Oo naman, pagkatapos ng halos isang incenso stick ng oras, ang mga ingay ay dumating mula sa malayo. May dumating na hukbo. Nang makitang paparating na ang hukbo, ang mga tao ng ikaapat na prinsipe ay biglang nagpakita ng kagalakan sa kanilang mga mukha. Sa oras na ito, karamihan sa mga taong dumating ay ang kanilang mga pampalakas. Kung tutuusin, ang ikaapat na prinsipe ang pinakamalakas sa lungsod na ito. Ang ikawalong prinsipe at ang kanyang mga tao, sa oras na ito, ay mukhang napakasama dahil alam din nila na ang mga reinforcements ay nagmumula sa tapat at hindi sila. Kahit na ang ikawalong prinsipe ay humihimok sa kanyang mga tao na dagdagan ang lakas ng pag-atake, ngunit ang mga tao ng ikaapat na prinsipe ay talagang hindi mahina. Bagamat parang nasa bingit na ng pagbagsak ang defensive line anumang oras, nakakapit pa rin sila. Sa ganitong paraan, kahit na ang ikawalong prinsipe ay nagdulot ng malaking pinsala sa mga tao ng ikaapat na prinsipe, ngunit sa huli, hindi pa rin niya nagawang baguhin ang pangkalahatang sitwasyon ng labanan. Sa oras na ito, dumating ang reinforcements ng ikaapat na prinsipe, may isip ng isa ang mood ng ikawalong prinsipe sa oras na ito. Sa pagtingin sa siksikan na hukbo na palapit ng palapit, ang mukha ng ikawalong prinsipe ay kasing itim ng uling. Kung madakip o mapatay niya ang ikaapat na prinsipe bago dumating ang mga sundalong ito, kung gayon sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang prinsipe, maaari pa niyang sugpuin ang mga sundalong ito.
Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi niya mahuli o mapatay ang ikaapat na prinsipe. Sa ganitong paraan, ang mga taong ito na tumalikod sa ikaapat na prinsipe ay natural na hindi matatakot sa kanya. Ano pa ang magagawa niya? Tumakas. Malinaw na imposible ito dahil nagpadala siya ng mga tao upang kabkuban ang ikaapat na prinsipe. Ang magkabilang panig ay ganap na nagbuhos ng lahat ng pagkukunwari ng kabaitan. Huminto man siya ngayon, siguradong hindi siya bibitawan ng ikaapat na prinsipe. Magpatuloy sa pag-atake. Napakahirap din noon. Sa harap nila ay nakaharang ang mga tao ng ikaapat na prinsipe, at sa likod nila ay ang mga reinforcement ng ikaapat na prinsipe. Naramdaman na nila na pinalilibutan sila. Sa ganitong mga kalagayan, napakahirap para sa kanila na masira ang defensive line sa harap nila. Bagamat walang gaanong tao sa harapan nila ay napakatyaga nila. At ngayon, nang makita ang pagdating ng mga reinforcement, natural na mas mataas ang kanilang moral. Talagang hindi isang madaling bagay na talunin sila sa maikling panahon. Ang ikawalong prinsipe ay biglang nahulog sa isang dilema, hindi niya alam kung paano pumili. Gayunpaman, sa oras na ito, ang mga reinforcements ng ikaapat na prinsipe ay palapit ng palapit. Ang taliba ay nakapasok na sa labanan, at sa isang iglap, sila ay nakikipaglaban sa mga tao ng ikawalong prinsipe. Ipinakita rin ito na sila nga ang mga tao ng ikaapat na prinsipe. Ang puso ng ikawalong prinsipe ay nasa kawalan ng pag-asa. Tuluyan na siyang nawalan ng pagkakataong mahuli ang ikaapat na prinsipe. Sa paglipas ng panahon, unti-unti siyang napapaligiran hanggang sa tuluyang mapaligiran at mapatay. Sa oras na ito, mula sa ibang direksyon, nagkaroon ng ingay, at isa pang pangkat ng mga sundalo ang dumating sa lugar kung saan sila nakikipaglaban. Kabanata 2725. Lalong nawala ng pag-asa ang ikawalong prinsipe. Mahirap na nga ang sitwasyon niya ngayon at dahado na siya. Kung ang ikaapat na prinsipe ay may higit pang mga reinforcement, kung gayon wala siyang pag-asa na makatakas. Kung tungkol sa pagpatay sa ikaapat na prinsipe, iyon ay mas imposible. Gayunpaman, nang mawalan ng pag-asa ang ikawalong prinsipe, napagtanto niya na hindi sila sinalakay ng grupo ng mga tao na kalalabas lang. Sa halip, inatake nila ang mga reinforcements ng 4th Prince. Ang sitwasyong ito ay nagparamdam sa 8th Prince na parehong nagulat at labis na kagalakan. Ito ang mga reinforcements mula sa kanyang tagiliran. Napagtanto kaagad ng ikawalong prinsipe na ang mga taong ito na kara-rating pa lang ay nasa kanyang tabi. Gayunpaman, ang ikawalong prinsipe ay may ilang pagdududa sa kanyang puso. Hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng mga taong ito dahil alam niyang pinakilos na niya ang lahat ng taong kaya niyang pakilusan. Dapat wala ng reinforcements, kaya saan nanggaling ang mga taong ito? Gayunpaman, hindi nagtagal ay nalaman ng ikawalong prinsipe ang pagkakakilanlan ng mga taong ito dahil nakakita siya ng ilang pamilyar na figure sa kanila. Nakilala niya ang mga taong ito gaya ng nakita niya noon. Gayunpaman, hindi ito sa kanyang tirahan kundi sa tirahan ng ibang mga prinsipe. Malinaw, ang mga taong ito ay ang mga naghanap ng kanlungan sa iba pang mga prinsipe. Tiyak na nakatanggap sila ng utos mula sa iba pang mga prinsipe na tumulong sa kanya. Gayunpaman, paano nalaman ng ibang mga prinsipe ang tungkol dito? Nataranta ang ikawalong prinsipe. Dahil iisa lang ang trono at desidido ang ikawalong prinsipe na makuha ang tronong iyon. Nang makipag-usap siya sa ikasampung prinsipe para tanggalin ang ikaapat na prinsipe, hindi niya naisip na ipaalam sa ibang mga prinsipe. Napakasimple ng kanyang ideya. Iyon ay ang unang makipagsanib puwersa sa ikasampung prinsipe para patayin ang ikaapat na prinsipe. Pagkatapos, bago pa makapag-react ang ibang mga prinsipe, hahabulin niya ang mga nasasakupan ng ikaapat na prinsipe. Upang maagaw ang mga nasasakupan ng ikaapat na prinsipe bago ang iba pang mga prinsipe, ang ikawalong prinsipe ay malinaw na hindi nagpapalam sa ibang mga prinsipe ng maaga. Sa makatuwid, hindi dapat malaman ng ibang mga prinsipe ang tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, malinaw na hindi ito ang kaso. Ang mga nasasakupan ng iba pang mga prinsipe ay talagang lumitaw dito sa oras na ito. Ipinakita nito na alam na nila ang tungkol sa bagay na ito at naghanda ng maaga. Kung hindi, hindi sila mabilis na sumulpot dito. Gayunpaman, paano nalaman ng ibang mga prinsipe ang bagay na ito? Hindi kaya binabantayan din nila ang ikasampung prinsipe. Hindi dapat ganoon.
Ang ika-10 prinsipe ay karaniwang pinananatiling napakababa. Dati, walang nag-iisip na mag-iisip siya tungkol sa trono, kaya walang pumapansin sa kanya. Bukod sa kanyang sarili, walang ibang magpapadala ng mga tao para subaybayan ang ika-10 prinsipe. Higit pa rito, kahit na sinusubaybayan ng ibang mga prinsipe ang ika-10 prinsipe, hindi sila makakapagpadala ng napakaraming tropa dito ng ganoon kabilis. Ang tanging exception ay alam na nila ang tungkol dito bago dumating ang ika-4 na prinsipe, kaya't mayroon silang sapat na oras upang maghanda. Sa pag-iisip nito, naalala ng isipan ng ika-8 prinsipe ang kakaibang papel na iyon. Dahil sa kapirasong papel na iyon kaya niya nalaman ng maaga ang sitwasyon dito at nakapaghanda ng maaga. Isa pa, nagawa niyang sumugod dito sa unang sandali. Dahil nakuha niya ang kapirasong papel na iyon, maaaring nakuha rin ng ibang mga prinsipe ang parehong piraso ng papel, o katulad na mga piraso ng papel. Sa ganitong paraan lamang sila maaaring maging handa ng maaga. At ang taong nagpasa ng papel sa kanya ay nagawang ipasa sa kanya ang papel na walang nakakapansin. Pagkatapos, maaari rin niyang ipasa ang piraso ng papel sa iba pang mga prinsipe. Sa kasong ito, naiintindihan na alam ng iba pang mga prinsipe ang tungkol sa nangyari dito. Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, ang ika-8 prinsipe ay biglang nakaramdam ng lamig sa kanyang puso. Pakiramdam niya, siya, ang ika-4 na prinsipe, ang ika-10 prinsipe, at maging ang iba pang mga prinsipe ay nasa kalkulasyon ng isang tao. Tila may utak sa likod ng bagay na ito, na nagmamanipula ng lahat, at siya, ang mga prinsipe, ang mga piraso ng chess sa mga kamay ng utak. Sa pag-iisip sa sitwasyong ito, ang kagalakan ng pagdating ng mga reinforcements ay biglang nabawasan ng marami. Gayunpaman, naunawaan din ng ika-8 prinsipe na dahil nakapasok na siya sa laro, walang paraan na madali siyang makatakas. Ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay ang makatakas dito at mapatay pa ang pang-4 na prinsipe dahil tuluyan na silang bumagsak sa ika-4 na prinsipe. Anuman ang dahilan, hindi na siya nakakasundo sa ika-4 na prinsipe. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa ika-4 na prinsipe na iligtas niya ang sarili niyang buhay. Maghintay hanggang umakyat ako sa trono, kailangan kong mahanap ang utak na nagtatago sa likod ng mga eksena. Ang ika-8 prinsipe ay mabangis na nag-isip sa kanyang puso. Sa pag-aakalang siya ay talagang may pukanalaban, ang ika-8 prinsipe ay natakot sa parehong oras, ngunit sa parehong oras, siya rin ay labis na nagalit. Sumusumpa siya sa kanyang puso na dapat niyang mahanap ang utak sa likod ng mga eksena. Matandang 8, matandang 8, naparito kami para iligtas ka. Sa oras na ito, narinig ng ika-8 prinsipe ang isang pamilyar na boses at nakakita rin ng ilang pamilyar na figures sa karamihan. Ang mga taong iyon ay ang iba pang mga prinsipe. Ang ika-8 prinsipe ay hindi inaasahan na ang ibang mga prinsipe ay hindi lamang magpapadala ng mga tao, ngunit personal ding darating. Maliwanag, tiwala sila sa paglalakbay na ito. Sa katunayan, pagkatapos dumating ang mga prinsipeng ito, mayroon nga silang malaking kalamangan. Bagamat ang mga prinsipe na ito, individual, ay hindi kalaban ng ika-4 na prinsipe, ngunit ngayon, sila ay nagsanib puwersa. Bukod dito, ang ika-4 na prinsipe ay hindi tumawag sa lahat, kaya sa mga tuntunin ng mga numero, ang panig ng ika-8 prinsipe ay may malaking kalamangan. Nang makita ang eksenang ito, biglang tumaas ang kumpiyansa ng ika-8 prinsipe. Hanggat natalo niya ang mga taong ito sa harap niya at nahuli o napatay ang ika-4 na prinsipe, pagkatapos ay maibabalik niya ang inisyatiba. Kahit na may tao sa likod ng mga eksena na nagtutulak sa bagay na ito, ang ika-8 prinsipe ay naniniwala na hanggat siya ay sapat na malakas, kung gayon ang utak sa likod ng mga eksena ay walang magagawa sa kanya. Sa katunayan, ganoon din ang iniisip ng ibang mga prinsipe. Kung hindi, hindi sila darating ng personal. Gaya ng naisip ng ika-8 prinsipe, nakatanggap din ng mga prinsipeng ito ng tala na katulad ng natanggap niya noon. Ang nilalaman ng tala ay tungkol sa sitwasyon dito. Malinaw na nakasulat sa tala na ang ika-4 na prinsipe ay handang patayin sila. Handa siyang patayin ang ika-8 prinsipe at ang ika-10 prinsipe, pagkatapos ay haharapin niya ang iba pang mga prinsipe. Ang malupit na pang-4 na prinsipe ay hindi mag-iiwan ng isang prinsipe na buhay. Sa simula, hindi ito pinaniwalaan ng mga prinsipeng ito.
Gayunpaman, nang makita nilang pinangunahan talaga ng ika-4 na prinsipe ang kanyang mga tauhan upang salakayin ang tirahan ng ika-10 prinsipe, naniwala sila. Pagkatapos, naisip nila na ang ika-4 na prinsipe ay determinado na manalo sa trono. Lahat sila ay nakipagkumpetensya sa ika-4 na prinsipe para sa trono noon, kaya lubos na naiintindihan na sasalakayin sila ng ika-4 na prinsipe. Matapos paniwalaan ng mga prinsipeng ito ang nilalaman ng tala, natural, hindi sila uupo at maghintay ng kamatayan, kaya nagkusas silang dalhin ang mga tao dito. Kabanata 2726. Ang dahilan kung bakit nagpasya ang mga prinsipe na ito na pumunta ng personal ay dahil gusto nilang makipagkumpetensya para sa mga merito. Bukod dito, sa pagkakataong ito ay kalaban nila ang ika-4 na prinsipe. Ang ika-4 na prinsipe ay ngayon ang pinakamakapangyarihang prinsipe sa bansa. Ang mga ordinaryong tao ay talagang walang lakas ng loob na labanan siya. Ang mga prinsipeng ito ay natakot din na ang kanilang mga nasasakupan ay kusang sumuko sa ilalim ng panggigipit ng ika-4 na prinsipe. Kung nangyari iyon, tapos na sila. Sa makatuwid, sa kritikal na sandali na ito, kinailangan nilang personal na dumating upang hawakan ang kuta. Nang dumating ang mga prinsipe na ito, nakita nila ang mga tauhan ng ika-4 na prinsipe na nakikipaglaban sa ika-8 prinsipe at mga tauhan ng ika-10 prinsipe. Dahil dito, lalo silang naniwala sa nilalaman ng note. Kaya naman, hindi sila nagdalawang isip at agad na dinala ang kanilang mga tauhan para sumama sa labanan. Dahil sa pagsali ng ibang mga tauhan ng prinsipe sa labanan, ang mga tauhan ng ika-4 na prinsipe ay dahado. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa ika-4 na prinsipe na nasa bulwagan. Sa sandaling ito, ang labanan sa pagitan ng mga bantay ng ika-4 na prinsipe at ng mga bantay ng ika-10 prinsipe ay umabot na sa kasukdulan nito. Maraming tao ang nakahandusay sa lupa, na puno ng sigaw ng paghihirap ang buong bulwagan. Sa orihinal, iniisip pa rin ng ika-4 na prinsipe na ang mga tao sa labas ay maaaring talunin ang ika-8 prinsipe at ang hukbo ng ika-10 prinsipe at tulungan siya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang iba pang mga prinsipe ay sasali sa sandaling ito. Mga bastos. Ang mga bastos na ito. Lahat kayo ay nararapat na mamatay. Malakas na nagmura ang ika-4 na prinsipe. Natural, sinusumpa niya ang ibang mga prinsipe. Natural na alam niya na gusto ng ibang mga prinsipe ang trono. Nais din niyang alisin muna ang ika-8 prinsipe at ang ika-10 prinsipe bago harapin ang iba pang mga prinsipe. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang iba pang mga prinsipe ay unang kumilos. Dinala nila ang mga taong sumuko sa kanila at pinaligiran pa ang lugar na ito. Hiniling na ng ika-4 na prinsipe ang kanyang mga tauhan na bumalik at kumuha ng mga reinforcement. Gayunpaman, hindi niya tinawag ang lahat dito. Kung tutuusin, maraming tao ang sumuko sa kanya. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay nagbabantay laban sa hukbo ng Yuanfeng country sa labas ng lungsod. Hindi sila makaalis sa kanilang mga post. Kamamatay lang ng matandang emperador. Mahirap igarantiya na ang hukbo ng Yuanfeng country sa labas ng lungsod ay hindi nais na salakayin ang lungsod. Sa makatuwid, kinakailangan na panatilihin ang hukbo upang magbantay laban sa kanila. Dahil dito, hindi nagawang pakilyusan ng ika-4 na prinsipe ang lahat ng kanyang tropa. Pinakilos niya lamang ang isang maliit na bahagi ng mga ito. Gayunpaman, naisip niya dati na ang maliit na bahagi ng mga tao ay sapat na upang harapin ang ika-4 na prinsipe at ang mga tropa ng ika-8 prinsipe. Makakamit pa rin niya ang tagumpay. Sa katunayan, ito ay halos pareho. Ang hukbo na kanyang pinakilos ay talagang nasugpo ang mga hukbo ng ika-8 prinsipe at ika-10 prinsipe sa labas ng palasyo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na darating ang iba pang mga prinsipe, at darating ng napakabilis. Bilasan mo, tumawag ka ng maraming tao. Sa pagkakataong ito, gusto kong hulihin lahat ng bastos na iyon sa isang iglap. Mabangis na sabi ng ika-4 na prinsipe sa kanyang mga bantay. Malinaw, binalak niyang magpadala ng mas maraming tao habang naruroon ang lahat ng mga prinsipe. Nais niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang makuha ang lahat ng mga prinsipe sa isang iglap. Siyempre, naiintindihan din niya na kung hindi siya magpadala ng mas maraming tao, ang kanyang buhay ay nasa panganib. Alam niyang hindi siya pababayaan ng mga prinsipe na iyon, tulad ng kung paanong hindi niya papakawalan ang mga prinsipeng iyon.
Sa makatuwid, kapag nakapasok na ang mga taong iyon sa lungsod, siguradong patay na siya. Bagamat ang hukbo ng Yuanfeng country sa labas ng lungsod ay mapanganib, ang ikaapat na prinsipe ay halatang mas nag-aalala sa kanyang sariling kaligtasan. Sa sandaling ito, wala siyang masyadong pakialam. Kailangan muna niyang protektahan ang sarili niyang buhay. Ito ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Kamahalan, hindi na tayo makapagpapakilos ng mas maraming tropa. Kailangan nating mag-iwan ng sapat na tropa para magbantay laban sa hukbo ng Yuanfeng country sa labas ng lungsod. Sabi ng advisor ng 4th Prince. Matapos mamatay ang pinagkakatiwalaang tagapayo ng ikaapat na prinsipe, ang iba pang mga tagapayo ay natural na sabik na makuha ang tiwala ng ikaapat na prinsipe. Natural, may kompetisyon sa kanila. Kung tutuusin, lahat ay nais na pahalagahan ng ikaapat na prinsipe. Ang hukbo ng Yuanfeng country sa labas ng lungsod ay hindi maglalakas loob na salakayin ang lungsod sa oras na ito. Kung sila ay maglakas loob na salakayin ang lungsod, matagal na nila itong ginawa. Hindi na sana sila maghihintay hanggang ngayon. Kung ang hukbo ng ibang mga prinsipe ay sasalakayin ang lungsod, lahat tayo ay nasa panganib. Hindi mahalaga kung tayo ay mamatay, ngunit ang ikaapat na prinsipe ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran. Sagot naman ng isa pang advisor. Ang ganitong uri ng pagtanggi ay hindi kailanman tumigil sa panig ng ikaapat na prinsipe. Gayunpaman, ito pa rin ang nangyari noong nabubuhay pa ang tagapayo ng ikaapat na prinsipe. Hanggat gumawa ng mungkahi ang isang tagapayo, tiyak na tatanggihan ito ng iba pang mga tagapayo. Hindi lamang ito naiinis sa ikaapat na prinsipe, ngunit naramdaman din niyang mahusay siyang kontrolin ang kanyang mga nasasakupan. Pinahintulutan niya ang mga tagapayo na ito na ipahayag ng buo ang kanilang mga opinyon upang hindi sila magsabuatan para linlanggan siya. Sa makatuwid, ang ikaapat na prinsipe ay palaging walang pakialam sa sitwasyong ito. Pinagbigyan pa niya ito ng kaunti. Naniniwala siya na kaya niyang hatulan kung ano ang tama at kung ano ang gusto niya mula sa mga opinyong ito. Gayunpaman, ang pang-apat na prinsipe ay malinaw na labis na pinahahalagahan ang kanyang sariling kakayahan. Kasabay nito, labis din niyang pinahahalagahan ang integridad ng mga tagapayo sa paligid niya. Alam ng mga tagapayo na iyon na gusto ng ikaapat na prinsipe na makita silang nagtatalo sa isa't isa. Kadalasan, pinabulaanan nila para sa kapakanan ng pabulaanan. Wala silang pakialam kung tama o mali ang ibang mga tagapayo. Hanggat may nagmumungkahi, tiyak na may tatanggihan. At ang kakayahan ng ikaapat na prinsipe ay nagpasya rin na wala siyang kakayahang husgahan kung aling opinyon ang angkop mula sa mga opinyong ito. Kadalasan, gumagawa lamang siya ng mga paghuhusga batay sa kanyang sariling opinyon. Hindi niya alam kung tama ba ito o mali. At ngayon, halatang sumang-ayon ang ikaapat na prinsipe sa sinabi ng tagapayo. Naramdaman din niya na ang hukbo ng bansa ng Yuanfeng sa labas ng lungsod ay hindi nang ahas na salakayin ang lungsod. Kung hindi, hindi sila nagmamasid. Bukod dito, kahit na natuklasan nila ang abnormalidad dito, kakailanganin ng maraming oras upang mapakilos ang hukbo at maghanda sa pag-atake sa lungsod. At sa pagkakataong ito, sapat na para sa ikaapat na prinsipe na wasakin ang kalyadong hukbo ng iba pang mga prinsipe sa lungsod. Sa makatuwid, ang mga salita ng kasalukuyang tagapayo ay hindi lamang nagpawalang bisa sa ikaapat na prinsipe sa ideya ng pagpapakilos ng isang hukbo, ngunit naramdaman din niya na dapat niyang pakilusan ang mas maraming tropa. Sa ganitong paraan lamang niya matatalo ang mga tropa ng iba pang mga prinsipe sa loob ng maikling panahon at tapusin ang bagay na ito bago makapag-react ang mga tropang Yuanfeng sa labas ng lungsod. Pagkatapos, hahayaan niyang bumalik ang kanyang mga tropa sa kanilang orihinal na posisyon at hindi bibigyan ng pagkakataon ang mga tropa sa labas ng lungsod na maglunsad ng sneak attack. Sige, huwag na kayong mag-usap. Gawin niyo na lang ang sinabi ko kanina. Go and gather the troops. Magtipon pa kayo ng tropa. Nagdesisyon ang ikaapat na prinsipe. Kabanata 2727. Dahil nakapagdesisyon na ang ikaapat na prinsipe, ang iba ay walang masabi. Bagamat pinahihintulutan sila ng ikaapat na prinsipe na sabihin ang anumang gusto nila, kapag nakapagdesisyon na ang ikaapat na prinsipe, nangangahulugan ito na nakapagdesisyon na siya at hindi nakikinig sa opinyon ng sinuman. Sa oras na ito, walang saysay na sabihin ang anumang bagay. Kaya naman, bagamat may mga taong hindi sumang-ayon sa desisyon ng ikaapat na prinsipe,
wala silang sinabi dahil alam nilang kahit gawin nila, wala itong epekto. Hindi nagtagal, nagpunta ang isang personal na gwardya upang ipaalam ang higit pang mga tropang darating. Sa kabilang banda, nakatingin ang ika-4 na prinsipe sa ika-10 prinsipe na nasa hindi kalayuan. Nagsimula ang lahat ng ito dahil sa ika-10 prinsipe. Kung ayaw siyang ipagkanulo ng ika-10 prinsipe, wala sana siya sa ganitong sitwasyon ngayon. Naramdaman din ng ika-10 prinsipe ang tingin ng ika-4 na prinsipe. Pareho silang nagkatinginan mula sa malayo, na lumilikha ng mga spark sa hangin. Sa oras na ito, walang paraan upang baligtarin ang sitwasyon, kaya ang ika-4 na prinsipe ay hindi nag-isip na ihayag ang kanyang tunay na iniisip. Hindi na kailangang magtago ng anuman sa harap ng ika-4 na prinsipe. Masasabing sa lahat ng mga prinsipe, ang ika-10 prinsipe ang pinakaayaw sa ika-4 na prinsipe. Kung hindi inutusan ng ika-4 na prinsipe ang mga tao na patayin si General Yan, baka may pagkakataon pa siyang lumaban para sa trono at hindi siya tuluyang mawawalan ng pagkakataon tulad ngayon. Kahit na pinatay niya ang ika-4 na prinsipe, ang ika-10 prinsipe ay napapanood lamang ang iba pang mga prinsipe na umakyat sa trono. Siya ay nakatadhana na walang pagkakataon sa posisyon na iyon. Sa makatuwid, lubos na nauunawaan na kinasusuklaman niya ang ika-4 na prinsipe. Gayunpaman, hindi ito alam ng ika-4 na prinsipe. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maisip kung bakit siya pagtataksilan ng ika-10 prinsipe. Walang dahilan. Hindi man gaanong magkalayo ang dalawa ay may mga bodyguard naman sila sa gilid. Marami ring nag-aaway sa kanilang dalawa. Sa makatuwid, kahit na ang dalawa sa kanila ay walang iba kundi ang pumatay sa isa't isa, wala silang paraan upang gawin iyon. Higit na matindi ang labanan sa labas ng bulwagan kaysa sa loob ng bulwagan dahil marami ng taong kasali. Sa gitna ng tirahan ng ika-10 prinsipe, may mga taong nag-aaway sa loob ng ilang kilometro. Nasira na ang mga gusali doon. Ang labanan dito ay natural na nakakuha ng atensyon ng mga tao sa labas ng lungsod, gayon din ng mga opisyal. Maraming opisyal ang gustong lumapit at itigil ang magulong labanang ito. Pagkatapos ng lahat, ang kaaway ay nasa harap nila, at ang panganib ay malayong matapos. Bukod dito, ang matandang emperador ay kamamatay lamang. Sa huli, ang mga prinsipe na ito ay naglalaban ng husto dito. Ito ay talagang hindi naaangkop at hindi ligtas. Gayunpaman, walang nakinig sa kanilang mga salita. Hindi man lang umabot sa tenga ng mga prinsipe ang kanilang mga salita. Ngayon, naunawaan ng mga prinsipe na ito na sila ay ganap na nahulog sa isa't isa. Imposibleng tumigil ngayon, lalo na ang 8th Prince at ang iba pa. Alam nila na kung titigil sila ngayon, liligawan nila si kamatayan dahil ang ika-4 na prinsipe ay aakyat sa trono sa loob ng 3 araw. Sa sandaling umakyat na siya sa trono, tiyak na maghihiganti siya para sa usapin ngayon. Maghihiganti rin sila. Sa oras na iyon, hindi nakakagulat kung sila ay papatayin. Sa makatuwid, sa puntong ito, walang pagbabalik. Kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang patayin ang ika-4 na prinsipe. Sa makatuwid, kahit na maraming tao ang dumating upang mamagitan, ang labanan sa labas ng bulwagan ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pagbagal. Sa halip, ito ay naging mas matindi. Ang lahat ay medyo nadadala at nakikisali sa isa't isa. Sa oras na ito, kahit nahilingin sa kanila ng mga prinsipe na huminto, maaaring hindi nila mapigilan. Ang ganitong eksena ay natural na nag-alala sa mga ministro. Gayunpaman, gaano man sila nag-aalala, wala silang paraan para pigilan ito. Karamihan sa mga general sa lungsod ay lumahok na sa labanan sa law battlefield. Para naman sa mga ministrong sibil, wala silang kakayahang pigilan ito. Kung hindi sila pakikinggan ng mga prinsipe, wala silang magagawa. Gayunpaman, ang higit na nagpagalit at nawala ng pag-asa sa mga opisyal na ito ay hindi lamang ang sitwasyon ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng paghinto, sa halip ay tila lumalala. Iyon ay dahil nakita nilang dumarami ang mga sundalong patungo sa direksyong ito. Dumami ang bilang ng mga taong lumahok sa labanang ito. Ano ang iniisip ng ika-4 na prinsipe? Bakit dito pa siya nagtitipon ng tropa? Hindi ba siya natatakot na ang mga tropa mula sa bansa ng Yuanfeng sa labas ng lungsod ay sasalakayin ang lungsod? Nakita ng isang opisyal ng sibil ang pagdating ng mga tropa at nag-aalalang sinabi. Nakita niya na ang mga hukbo ay nagmumula sa mga pader ng lungsod.
Malinaw, ang mga taong ito ay nagbabantay sa mga pader ng lungsod noon. Ngayon, lahat sila ay natipon dito upang ayusin ang personal na away dito. Tama, ang mga tropa mula sa bansa ng Yuanfeng sa labas ng lungsod ay nagtatagal. Tiyak na may pinaplano sila. Kung alam nila ang nangyayari dito, tiyak na hindi nila pababayaan ang pagkakataong ito, nag-aalalang sabi ng isa pang opisyal ng sibil. Malinaw, hindi lahat ay katulad ng ikaapat na prinsipe. Nadama nila na ang mga tropa mula sa bansa ng Yuanfeng sa labas ng lungsod ay natakot at hindi nang ahas na salakayin ang lungsod. Ang ikaapat na prinsipe ay napilitang pumasok sa isang sulok. Ngayon na ang ibang mga prinsipe ay nagsanib puwersa upang salakayin siya, kung ayaw niyang mamatay, maaari lamang siyang lumaban ng buong lakas, sabi ng isa pang opisyal ng sibil. Sana ang mga tao mula sa bansa ng Yuanfeng sa labas ng lungsod ay hindi alam kung ano ang nangyayari dito. Hindi napigilan ng mga opisyal na sibil na ito ang nangyayari dito. Maaari lamang silang umasa na magkakaroon ng conclusion sa lalong madaling panahon. Kahit sinong nanalo, ayos lang. Pagkatapos ng lahat, lahat sila ay mga prinsipe ng bansa ng hangin at may mga kwalifikasyon upang magmana ng trono. Hanggat mabilis na natapos ang labanan dito at hindi binibigyan ng pagkakataon ng mga tropa mula sa bansa ng Yuanfeng sa labas ng lungsod, walang magiging problema. Gayunpaman, hindi ba talaga alam ng mga tropa mula sa bansa ng Yuanfeng sa labas ng lungsod kung ano ang nangyayari dito? Ito ay malinaw na imposible. Si Huang Feng mismo ay kasalukuyang nasa lungsod. Nang magpadala siya ng ilang mga tala ng sunod-sunod at nakita na ang mga prinsipe na ito ay nahulog lahat sa kanyang bitag, siya ay palihim na umalis sa lungsod minsan upang ipaalam sa hukbo sa labas ng lungsod upang maghanda sa pag-atake sa lungsod. Pagkatapos noon, muling pumasok si Huang Feng sa lungsod. Sa pagkakataong ito, isasagawa na niya ang huling aksyon. Dahil lahat kayo ay kasali na, oras na para tapusin ang laban na ito, bulong ni Huang Feng sa sarili habang tinitingnan ang eksena ng labanan na lalong tumitindi. Matapos pumasok muli si Huang Feng sa lungsod, pinagmamasdan niya ang sitwasyon. Ngayon na ang lahat ng mga prinsipe ay kasangkot, siya ay handa na upang gumuhit sa lambat. Sa sandaling ito, nakita ng ikawalong prinsipe at ng iba pa na ang ikaapat na prinsipe ay may mga reinforcements. Nakaramdam agad sila ng matinding pressure. Gayunpaman, gaano man kabigat ang naramdaman nila, wala silang paraan ngayon. Maaari lamang nilang ipagpatuloy. Ang bagay na ito ay isa ng tagumpay o kamatayan. Hindi sila maka-atras. Alinman sila ay namatay, o ang kanilang ikaapat na prinsipe ay namatay. Malinaw, ang mga taong ito ay hindi pa gustong mamatay. Kabanata 2728. Ang ikawalong prinsipe ay sumakay sa kanyang kabayo at pinanood ang labanan sa kanyang harapan. Lalo siyang kinakabahan at nag-aalala. Hindi nakalimutan ng ikawalong prinsipe na bukod pa sa mga taong nasa harapan niya, may isa pang taong nanunood ng lahat ng ito sa dilim. Dahil sinimula ng kabilang partido ang lahat ng ito, halatang imposible para sa kanila na tumigil na lang. Maaaring may iba pang layunin, ngunit kung ano ang layuning iyon, hindi pa rin ito naiisip ng ikawalong prinsipe. Siyempre, hindi inisip ng ikawalong prinsipe ang mga tao mula sa Yuanfeng country sa labas ng lungsod dahil sa kanyang palagay, kung ang ibang tao ay talagang mula sa Yuanfeng country, kung gayon maaari niya itong patayin sa oras na iyon. Hindi na niya kailangang mag-iwan ng sulat. Dahil ang ibang tao ay nakatago na sa kanyang silid, kung gayon magiging napakadali para sa kanya na patayin siya. Kung ang ibang tao ay hindi mula sa labas ng lungsod, naisip ng ikawalong prinsipe na ang pagkakakilanlan ng ibang tao ay dapat na nauugnay sa taong nagtangkang pumatay sa matandang emperador. Kung tutuusin, masyadong malakas ang kakayahan ng ibang tao. Hindi dapat maraming tao ang may ganoong kalakas na kakayahan. Gayunpaman, hinala ng ikawalong prinsipe na ang taong pumatay sa matandang emperador ay ipinadala ng ikaapat na prinsipe. Natural, para sa posisyon na iyon at para walang makapagpigil sa kanya. Gayunpaman, mula sa hitsura nito ngayon, ang mamamatay tao na iyon ay maaaring hindi ipinadala ng ikaapat na prinsipe. Dahil, kung ang mamamatay tao ay talagang ipinadala ng ikaapat na prinsipe, madali niyang napatay si Lin Mengya sa pamamagitan ng paglusot sa tagiliran ni Lin Mengya. Hindi niya sana binigyan ng babala si Lin Mengya tungkol sa kanyang mga pukana.
Dahil dito, lalo pang naguluhan ang ikawalong prinsipe sa pagkakakilanlan ng nagpadala ng sulat. Sa mahabang panahon na pag-iisip, hindi pa rin niya maisip ang pagkakakilanlan ng kausap. Sinota, naisip ng ikawalong prinsipe sa kanyang puso. Sa oras na ito, tila naramdaman ng ikawalong prinsipe na may lumilipad patungo sa kanya. Tapos, bago pa siya makapag-react, nakaramdam siya ng sakit sa ulo. Pagkatapos, nahulog siya sa walang hanggang kadiliman. Ang ikawalong prinsipe, Your Highness. Ang ikawalong prinsipe ay biglang nahulog mula sa kanyang kabayo, na natakot sa mga tao sa paligid niya. Pagkatapos, nalaman ng mga tao sa paligid niya na patay na talaga ang 8th Prince. Namatay siya ng tahimik ng ganito. Maging ang mga tao sa paligid niya ay hindi nakita kung paano siya namatay at kung sino ang pumatay sa kanya dahil ang ikawalong prinsipe ay napapaligiran ng mga tao sa paligid niya. Walang paraan para makalapit ang iba sa 8th Prince. Paano siya pinatay ng tao? Lahat ay nataranta at natakot. Ang ikawalong prinsipe ay talagang pinatay ng tahimik sa ilalim ng proteksyon ng napakaraming tao. Kung gayon, sino ang ligtas pa rin? Walang. Sino man ang makagarantiya ng kanilang sariling kaligtasan. Ang mga bantay ng ikawalong prinsipe, mga personal na gwardya, at ang iba pang mga prinsipe ay naalarma lahat sa sitwasyon. Lalo na ang mga prinsipe, naramdaman nilang lahat na ang pagkamatay ng ikawalong prinsipe ay dapat na ginawa ng ikaapat na prinsipe. At dahil ang ikaapat na prinsipe ay nagawang gumawa ng hakbang laban sa ikawalong prinsipe, natural na posible na siya ay gumawa din ng isang hakbang laban sa kanila. Sa makatuwid, hindi sila ganap na ligtas sa ngayon. Mga bantay, protektahan mo ako. Bilis, dali, harangan ang lugar na ito, harangan ang lugar na ito. Nagmamadaling inayos ng ibang mga prinsipe ang kanilang mga bodyguard para harangin ang ilang puwang sa harapan nila. Parang ito lang ang tanging paraan para masiguro ang kanilang ganap na kaligtasan. Gayunpaman, bago sila ganap na makapagpahinga, ang isa sa mga prinsipe, tulad ng ikawalong prinsipe, ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na tili at nahulog mula sa kabayo. Dilat na dilat ang kanyang mga mata nang hindi niya sinasadyang malagutan ng hininga ang kanyang huling hininga. Nasaan siya? Nasaan siya? Hulihin mo siya, panipi. Sa oras na ito, ang iba pang mga prinsipe ay mas tinakabahan at natatakot. Kung noon pa man ay sinabi na, hinuhulaan pa nila na ang taong palihim na pumatay sa ikawalong prinsipe ay gagawa ng hakbang laban sa kanila. Ngayon, sigurado sila na ang mamamatay tao ay talagang gagawa ng hakbang laban sa kanila. Bukod dito, napatay na niya ang isa sa mga prinsipe. Dahil dito, labis na natakot ang iba pang mga prinsipe. Ang mga sigaw nila ay nagpakaba sa mga nakapaligid na personal guard. Habang pinaliligiran nila ang mga prinsipe sa gilid nila, tumingin din sila sa paligid, sinusubukang hanapin ang pumatay sa dilim. Gayunpaman, ang kanilang mga aksyon ay walang kabuluhan. Wala silang mahanap na kaina-hinalang target sa magulong pulutong. Sa madaling salita, lahat ng nakapaligid sa kanila ay pinaghihinalaan. Kahit sino ay maaaring maging killer. Napakaraming tao sa paligid, at sobrang gulo. Imposibleng mahanap ang pumatay sa mga taong ito. Naisip din ng mga prinsipe ang sitwasyong ito, kaya inutusan nila ang mga personal na gwardya sa kanilang paligid na protektahan sila sa kanilang paglisan sa lugar na ito. Hanggat nakatakas sila pabalik sa kanilang sariling mga tirahan, maaaring makalimutan ng pumatay ang tungkol sa pagpasok. Gayunpaman, kahit na ang mga ideya ng mga taong ito ay mabuti, imposibleng mapagtanto. Sa isang kisap mata, nahulog ang isa sa mga prinsipe, sinundan ng pangalawa, pangatlo, at hanggang sa huli. Ang lahat ng mga prinsipe sa larangan ng digmaan ay sunod-sunod na pinatay. Sunod-sunod silang nahulog mula sa kanilang mga kabayo. Kahit na maraming mga personal na gwardya ang nakapaligid sa kanila upang protektahan sila, kahit na maingat sila, hindi pa rin nila mababago ang kanilang kapalaran na mapatay. Hanggang sa huli, hindi pa rin nila mahanap ang pumatay. Sa oras na ito, ang mga nakapaligid na personal na gwardya ay ganap na walang magawa at nalilito. Hindi pa rin nila alam kung nasaan ang kalaban. Nakatingin lang sila ng walang magawa habang isa-isang bumagsak sa lupa ang kanilang mga prinsipe. Nakatingin lang sila ng walang magawa at walang magawa. Ang gumawa ng lahat ng ito ay natural na si Huang Feng. Matapos mapagtanto na ang mga prinsipe na ito ay wala ng silbi, nagpa siya si Huang Feng na hilahin ang lambat.
Dahil ang mga prinsipeng ito ay wala ng silbi, natural na hindi na kailangang panatilihing buhay sila. Sa makatuwid, ang kapalaran ng mga prinsipeng ito ay napagpasyahan na. Isa-isa lang silang mapapatay ni Huang Feng. Kahit nakabantay na sila, wala namang silbi. Ang lakas ni Huang Feng ay mas mataas kaysa sa kanila. Kahit na, sila ay ganap na nakabantay, walang epekto. Dahil sa biglaang pagkamatay ng mga prinsipeng ito, nagkagulo ang mga personal na gwardya sa kanilang paligid. Sa mga oras na ito, hindi pa alam ng mga sundalo sa ibang lugar kung ano ang nangyari. Nakipaglaban pa sila sa ibang mga sundalo, at hindi nila alam na namatay na pala ang mga taong tapat nila. Matapos patayin ang mga prinsipeng ito, direktang pumasok si Huang Feng sa bulwagan. Ngayon, sa buong Wind Country, ang tanging mga prinsipe na nabubuhay pa ay ang ika-4 na prinsipe at ang ika-10 prinsipe. Hanggat sila ay papatayin, ang lahat ng mga prinsipe sa Wind Country ay mamamatay. Pagkatapos, ang buong Wind Country ay mahuhulog sa kaguluhan. Sa makatuwid, walang intensyon si Huang Feng na magpakita ng awa sa ika-4 na prinsipe at ika-10 prinsipe. Kabanata 2729. Anong nangyayari sa labas? Bakit pakiramdam ko may mali? Tanong ng 4th prince sa bodyguard niya sa hall. Hindi niya alam kung bakit pero nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Pakiramdam niya ay may masamang mangyayari. Bukod dito, ang sitwasyon sa labas ay nagbigay sa kanya ng masamang pakiramdam. Sa kanyang palagay, marami na siyang napakilos na tropa. Hindi magiging malaking problema ang talunin ang mga puwersa ng koalisyon ng ika-8 prinsipe, ang ika-10 prinsipe, at ang iba pang mga prinsipe. Pagkatapos ng mahabang panahon, dapat ay nakipag-ugnayan na ang mga tropa sa labas sa mga puwersa ng koalisyon ng iba pang mga prinsipe at sumugod sa kanya upang tulungan siya. Gayunpaman, nang tumingin siya sa pasukan ng bulwagan, wala siyang nakitang tao. Marami siyang narinig na sigaw, ngunit wala siyang nakitang nagmamadaling pumasok. Lalo siyang nabahala, naramdaman din ng ika-10 prinsipe na may mali. Sa totoo lang, natakot ang ika-10 prinsipe. Gusto niyang tumakas, ngunit wala siyang ideya. Sa oras na ito, alam din niya na ang ika-4 na prinsipe ay nagpakilos ng mas maraming tao. Sa kanyang opinyon, dapat sumugod ang mga tauhan ng ika-4 na prinsipe sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makikita ang mga tauhan ng 4th prince na papasok hanggang ngayon. Nakaramdam ng kaunting swerte ang ika-10 prinsipe, ngunit kasabay nito, natakot din siya. Ito ay dahil ang sitwasyon ay ganap na nalihis mula sa kanilang nakaraang plano. Ibang-iba ito sa inaasahan niya. Hindi pa man nagmamadaling pumasok ang mga tauhan ng 4th prince, sa kanyang palagay, ilang oras na lang at pumasok na sila. Mabuti kung may pumatay sa ika-4 na prinsipe sa panahong ito, tulad ng kung paano nila pinatay si ama. Kung ganoon, magkakagulo ang mga tauhan ng ika-4 na prinsipe. Sa pagkakataong iyon, magkakaroon ako ng pagkakataon. Kaya ko pang kunin ang mga tauhan ng ika-4 na prinsipe. Ang ika-10 prinsipe ay hindi maiwasang mapaisip. Ito ang tanging paraan na naiisip ng ika-4 na prinsipe para makatakas. Tapos sa side nila, nandito na lahat ng pwedeng pumunta. Sa panig ng 4th prince, marami pa ring backup na tropa. Kung talagang mag-away sila, siguradong hindi makakalaban ang panig ng ika-10 prinsipe para sa panig ng ika-4 na prinsipe. Sa makatuwid, ang biglaang pagkamatay ng ika-4 na prinsipe lamang ang maaaring maging sanhi ng kaguluhan sa mga tauhan ng ika-4 na prinsipe. Bukod dito, mawawalan sila ng target sa oras na iyon. Natural, hindi sila magiging napakadesperadong lumaban sa ika-10 prinsipe. Ang ika-10 prinsipe ay maaari pa nga silang hikayatin na sumuko. Gayunpaman, alam din ng ika-10 prinsipe na ito ay isang pag-iisip lamang. Ang ika-4 na prinsipe ay may maraming mga bantay sa paligid niya, at sila ay napakalakas. Imposibleng patayin siya sa gayong mga kalagayan. Hindi niya ito magagawa, at hindi rin magagawa ng iba. Gayunpaman, nang maisip ito ng ika-10 prinsipe at hindi malay na tumingin sa ika-4 na prinsipe, bigla niyang natuklasan na may malaking butas sa puso ng ika-4 na prinsipe. Patuloy na umaagos ang dugo mula rito. Ibinaba ng ika-4 na prinsipe ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang dibdib na may ekspresyon ng hindi paniniwala. Walang kapangyarihan ang kanyang mga kamay na pigilan ang pagdaloy ng dugo,
ngunit hindi pa rin niya napigilan ang pag-agos ng dugo. Nang makita ito ng ika-10 prinsipe, naisip niyang pinaglalaroan siya ng kanyang mga mata. Kinusat niya ang kanyang mga mata at muling tumingin sa 4th prince. Gayunpaman, napagtanto niya na ang ika-4 na prinsipe ay hindi na makatayo at bumagsak sa lupa. Ang mga bantay sa paligid ng ika-4 na prinsipe ay tila napagtanto na may mali sa oras na ito. Agad silang nagpanik. May sumisigaw, may naghahanap sa salarin, at may nagpapagamot sa 4th prince. Gulong-gulo ang lahat ng guard. Patay na talaga ang 4th prince. Nadama ng ika-10 prinsipe na ito ay masyadong surreal. Iniisip na lang niya na maganda kung may pumatay sa ika-4 na prinsipe. Hindi niya inaasahan na may pumatay talaga sa kanya. Isa pa, walang reaksyon ang mga guard sa paligid niya. Ni hindi nila alam kung nasaan ang kalaban. Tuwang-tuwa ang ika-10 prinsipe na natauhan. Sa oras na ito, wala siyang panahon para isipin kung sino ang pumatay sa ika-4 na prinsipe. Hindi niya napigilan ang pananabik sa kanyang puso at sumigaw, patay na ang ika-4 na prinsipe. Bakit hindi ka tumigil? Panipi. Noong una, hindi malinaw na narinig ng mga tao sa paligid niya ang mga salita ng ika-10 prinsipe. Gayunpaman, pagkatapos sumigaw ang ika-10 prinsipe ng ilang beses at hilingin sa kanyang mga bodyguard na gawin din iyon, sa wakas ay narinig ng mga tao sa bulwagan ang mga salita ng ika-10 prinsipe. Sila ay likas na hindi naniniwala dito. Kung ang mga tauhan ng ika-4 na prinsipe o ang mga tauhan ng ika-10 prinsipe, hindi sila naniniwala na ang ika-4 na prinsipe ay biglang mamamatay. Pagkatapos ng lahat, ang mga tauhan ng ika-4 na prinsipe ay may kalamangan sa labanang ito sa bulwagan. Ang mga tauhan ng ika-10 prinsipe ay walang kakayahan at pagkakataon na patayin ang ika-4 na prinsipe. Bukod dito, ang ika-4 na prinsipe ay maraming tao na nagpoprotekta sa kanya. Sa makatuwid, ang ika-4 na prinsipe ay hindi maaaring mamatay, hindi bababa sa ngayon. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang sigaw ng ika-10 prinsipe at ng kanyang mga bodyguard, ang mga tao sa bulwagan ay hindi na mamalaya na tumingin sa direksyon ng ika-4 na prinsipe. Pagkatapos, nakakita sila ng hindi kapani-paniwalang eksena. Bumagsak nga ang ika-4 na prinsipe, at ang mga bodyguard sa paligid niya ay nataranta na. Baka patay na talaga ang 4th prince. Ang kaisipang ito ay lumitaw sa isipan ng mga tao. Pagkatapos, habang mas nakikita nila ang sitwasyon, nagsimula silang maniwala sa mga salita ng ika-10 prinsipe. Dahil sa biglaang pagkamatay ng ika-4 na prinsipe, ang dalawang panig na nag-aaway sa bulwagan ay hindi na mamalayan na tumigil. Tila walang makakatanggap sa sitwasyong ito. Ang ika-10 prinsipe ay labis na nasisiyahan sa sitwasyong ito. Siya ay orihinal na Dahado. Ngayong tumigil na ang lahat, ligtas na siya. Lahat kayo, makinig kayo. Patay na ang ika-4 na prinsipe. Hanggat kakampi mo ako, hahayaan kong lumipas ang mga nakaraan. Sa hinaharap, ilalagay kita sa isang mahalagang posisyon at hindi kita tretuhin ng hindi patas. Kung ano ang maibibigay sa iyo ng ika-4 na prinsipe, magagawa ko rin, ako, ang ika-10 prinsipe. Sinamantala ng nakakatakot na katahimikan sa bulwagan, sinamantala ng ika-10 prinsipe ang pagkakataon at sumigaw sa karamihan. Medyo nag-alinlangan ang mga tao sa hall. Hindi naman sa gusto nilang pumanig sa ika-10 prinsipe, ngunit naramdaman nilang may katuturan ang mga sinabi ng ika-10 prinsipe. Ang ika-4 na prinsipe ang taong pinili nilang kampihan. Ngayong siya ay patay na at ang bansa ay walang emperador, tiyak na mayroong isang prinsipe na aakyat sa trono. Kailangan nilang pumili ng isang prinsipe na kakampihan at paglilingkuran. Kung hindi namatay ang 4th prince, natural na hindi nila kailangang isaalang-alang ang problemang ito, lalo na yung mga matataas na general. Gayunpaman, ngayon na ang ika-4 na prinsipe ay namatay ng hindi inaasahan, kailangan nilang isaalang-alang ang problemang ito. Gayunpaman, ang ika-10 prinsipe sa harap nila ay isang magandang pagpipilian. Mahirap sabihin. Pagkatapos ng lahat, ang ika-10 prinsipe ay walang magandang reputasyon sa militar o sa mga opisyal ng sibil. Ito rin ang naging dahilan kung bakit hindi marami ang piniling kumampi sa kanya noon. Gayunpaman, tiyak na dahil walang masyadong tao sa paligid ng ika-10 prinsipe na kapag pinili nilang tumayo sa kanyang tabi at ang ika-10 prinsipe ay makaakyat sa trono sa huli, ang mga gantimpala na matatanggap nila ay napakalaki.
Kabanata 2730. Tuwang-tuwa ang ika-10 prinsipe nang makita niyang may mga taong naantig. Patuloy siyang nangako at nagbibigay ng mga benepisyo. Sa kabilang panig, ang pagkamatay ng ika-4 na prinsipe ay nakumpirma na rin sa oras na ito. Siya ay namatay ng misteryoso. Walang sinuman sa pinangyarihan ang nakakaalam kung sino ang mamamatay tao, ni hindi nila alam kung paano siya pinatay. Siyempre, walang pakialam ang 10th prince kung sino ang pumatay sa 4th prince. Ngayon lang niya nalaman na ngayong patay na ang ika-4 na prinsipe, ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa kanya. Nagkaroon siya ng pagkakataong maipanganak muli. Bukod dito, nagkaroon siya ng pagkakataon na kunin ang mga tao ng 4th prince. Ito ang pinakamagandang kinalabasan para sa kanya. Ngunit sino ang taong pumatay sa ika-4 na prinsipe? Bakit niya pinatay ang ika-4 na prinsipe? Siya ba ang taong pumatay sa aking ama? Higit sa lahat, papatayin niya ba ako? Sa orihinal, walang pakialam ang ika-10 prinsipe kung sino ang pumatay sa ika-4 na prinsipe basta't ang huling resulta ay kapaki-pakinabang sa kanya. Gayunpaman, biglang naalala ng ika-10 prinsipe na dahil pinatay ng kabilang partido ang ika-4 na prinsipe, at posibleng pati na rin ang matandang emperador, ano ang kanyang layunin? Gagawa ba siya ng move sa 10th prince? Walang pakialam ang ika-10 prinsipe sa pagkamatay ng ika-4 na prinsipe. Wala man lang siyang pakialam sa pagkamatay ng matandang emperador. Gayunpaman, ngayong kasali na siya, hindi na siya mapakali at medyo natakot. Bilis harangin niyo ako dito. Oo, dito din. Mabilis na inutusan ng ika-10 prinsipe ang kanyang mga bodyguard na harangan ang espasyo sa paligid niya upang hindi magkaroon ng pagkakataon ang taong nasa dilim na patayin siya. Hindi niya alam kung umalis na ang tao, ngunit mas mabuting mag-ingat. Gayunpaman, nang malapit na siyang makahinga ng maluwag matapos siyang palibutan ng mga bodyguard, bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit sa kanyang ulo. Pagkatapos, nahulog siya sa kadiliman. Niwala siyang oras para mag-react. Muling natulala ang mga tao sa paligid dahil nakita nila sa kanilang mga mata kung paano namatay ang ika-10 prinsipe. Ang ika-10 prinsipe, na napapaligiran ng kanyang mga bodyguard, ay biglang nagkaroon ng malaking butas sa kanyang ulo. Gayunpaman, walang nakakaalam kung paano nabuo ang butas, sino ang gumawa nito, o kung paano ito ginawa. Wow! Halos sa isang iglap, sumabog ang mga tao sa bulwagan. Tumigil sila sa pag-aaway at tumingin-tingin sa paligid, gustong hanapin ang taong pumatay sa ika-8 prinsipe at ika-10 prinsipe. Malinaw, ang taong pumatay sa 2 prinsipe ay dapat na iisang tao. Kasabay nito, ang lahat ng naruroon ay nalilito, hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Sa orihinal, lahat sila ay bahagi ng hukbo ng Wind Absolute Country at mga kasama. Pero ngayon, dahil sa 2 prinsipe, nag-aaway sila. Ito ay maliwanag na sila ay nakikipaglaban para sa kanilang sariling mga amo. Gayunpaman, ang mga taong tapat sa kanila ay patay na lahat. Dahil dito, nalilito sila kung ano ang gagawin. Dapat ba nilang ipagpatuloy ang laban? O itigil ko na? Walang kwenta ang ipagpatuloy ang laban. Kung tutuusin, patay na ang 2 prinsipe. Gayunpaman, tila hindi nararapat na huminto ngayon. Kung tutuusin, napakatindi na nilang lumaban noon, at maraming tao ang namatay. Ang ilan sa kanila ay naging matalik na kaibigan ng ilan sa kanila. Sa makatuwid, tiyak na ayaw nilang tanggapin ito sa kanilang mga puso. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nasa isang pagkapatas. Hindi alam ng lahat kung ano ang gagawin. Gayunpaman, maliban dito, mapagbantay din silang tumingin sa paligid. Natatakot na baka atakihin sila ng mamamatay tao na pumatay sa ika-4 at ika-10 prinsipe sa dilim. Maging ang ika-4 at ika-10 prinsipe, na pinuprotektahan ng mabuti, ay pinatay. Ang mga ordinaryong tao na tulad nila ay natural na hindi maliligtas. Pagkaraan ng ilang saglit na pagbabantay, wala silang nakitang umatake at walang namatay. Gayunpaman, ang lahat ay hindi nang ahas na ibaba ang kanilang bantay at nanatiling mapagmatsyag. Ang hindi alam ng mga taong ito ay pagkatapos na patayin ni Huang Feng ang ika-10 prinsipe, tahimik siyang umalis. Pumunta siya rito upang patayin ang mga prinsipe at maging sanhi ng pagbagsak ng Wind Absolute Country sa panloob na alitan. Ngayong nakamit na ang kanyang layunin, hindi na kailangan pang manatili rito.
Marami sa mga tao sa labas ng bulwagan ay hindi alam na ang kanilang mga amo ay patay na. Naka-intertwined na sila sa isa't isa. Imposibleng tumigil sila ngayon. At saka, huminto man sila, malaking problema pa rin ang isyu kung sino sila. Kung tutuusin, sila ay dating nasasakupan ng iba't ibang prinsipe. Karamihan sa kanila ay mga subordinate ng ikaapat na prinsipe. Ngayon na ang ikaapat na prinsipe ay patay na, at ang iba pang mga prinsipe ay patay na rin, sino ang kwalipikadong mamuno sa kanila? Ito ay isang malaking problema. Kung nabubuhay pa si Molay, natural na si Molay ang pinakaangkop na kandidato. Mayroon din siyang mga kwalipikasyon at kakayahan. Gayunpaman, si Molay ay patay na. Ngayon sa Wind Country, walang sino man ang may ganoong uri ng prestihiyo. Ang pagkamatay ng matandang emperador ay napakabigla, at walang katulad ng Grand Marshal. Ang tanging kwalipikadong mamuno sa karamihan ng hukbo ng bansa ay ang ikaapat na prinsipe. Ngayong patay na rin ang ikaapat na prinsipe, natural na hindi makikinig ang mga general na iyon sa utos ng ibang tao. Kung tutuusin, walang iba at walang may ganoong reputasyon. Kung ang pangalan ay hindi lihitimo, kung gayon ang mga salita ay hindi susunod. At ngayon, sa Wind Absolute Country, walang matandang emperador, walang prinsipe. Sa ganitong paraan, walang pinuno. Walang sino man ang may mga kwalipikasyon upang mamuno sa lahat ng mga tropa, at walang sino man ang may mga kwalipikasyon upang humirang kung sino ang mamumuno sa mga tropa. Sa katunayan, ang mga taong dinala ng mga prinsipe ay nakikipaglaban pa rin sa panahong ito. Wala silang balak tumigil. Paano pakakawalan ni Huang Feng ang ganitong pagkakataon? Ayon sa kasunduan, dapat handa sila sa labas ng lungsod. Dumating si Huang Feng sa tarangkahan ng lungsod at inisip ang sarili habang nakatingin sa mga tropang nasa harapan niya. Ito ay dahil ang mga bantay sa apat na pintuan ng lungsod ay inayos ng matandang emperador. Sila ang dating General Yan. Bagamat pinatay ng ikaapat na prinsipe si General Yan, ang matandang emperador ay namatay pagkaraan. Sa makatuwid, ang ikaapat na prinsipe ay hindi nagkaroon ng pagkakataon at oras na kunin ang mga bantay sa mga tarangkahan ng lungsod. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong iyon ay nakinig sa utos ng matandang emperador. Ngayong patay na ang matandang emperador, bagaman malapit nang umakyat sa trono ang ikaapat na prinsipe, hindi siya ang emperador. Sa makatuwid, hindi siya kwalipikadong pakilyusan ang mga tropang iyon. Siyempre, hindi nagmamadali ang fourth prince. Hanggat siya ay umakyat sa trono, ang mga gwardya na ito ay makikinig sa kanyang mga utos. Kaya naman, hindi siya nagmamadaling sakupin ang lugar na ito. Nang pakilyusan niya ang mga tropa para mapawi ang pagkubkob, natural na wala siyang paraan para pakilyusan ang mga tropa rito. Sa makatuwid, nang dumating si Huang Feng sa isa sa mga tarangkahan ng lungsod, marami pa ring tao ang nagbabantay dito. Siyempre, hindi naramdaman ni Huang Feng ang anumang pressure mula sa mga taong ito. Gayunpaman, hindi niya alam kung ang mga taong iyon sa labas ng lungsod ay handa o hindi. Napakalaki ng lungsod na ito. Kahit na siya ay malakas, hindi siya umasa sa kanyang sarili upang sakupin ang lungsod na ito. Kung gusto niyang ganap na sakupin ang lungsod na ito, kailangan niyang hayaan ang hukbo mula sa labas ng lungsod upang magawa ito.